Magandang gabi po. Ako po si JV, ang taatasan na magdasal para sa gabing ito. Masaya ako kasi um, ako po'y magbabahagi ng isang dasal para sa ginagawa natin araw-araw. Ito pong pagdasal natin ay para sa sarili natin at para sa mga kapwa natin na minsan nawawalan ng pag-asa, at para rin sa buong mundo, hindi lang para sa kaligtasan ng ating pamilya, kundi sa kaligtasan ng bawat isa, hindi man natin kilala, at sa buong mundo pa. At simulan natin ito sa salita ng Panginoon sa Mark chapter 4:35. Sa Jesus calmed a storm. Sa 35, on that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, ito yung pagkatapos ng pinakain ng Jesus yung mga nakinig sa kanya na 5,000 families. They took him with them in the boat, just he was, and other boat were with him. 37. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. 38. But he was the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Ginising na nila si Jesus dahil doon sa storm, dahil doon sa wind na nangyayari. Bumabagyo kasi nung mag-a-cross sila papunta sa pupuntahan nila, sa kabilang side rather. And 39. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" 41. And they were filled with great fear and said to one another, "Who then this, that even the wind, the sea obey him?" Sino daw yung tao na yun na kahit ang wind at yung sea napapakalma niya? Sino daw tong Jesus na to, yung teacher na to, nagtuturo sa kanila na kahit yung mga bagay na hindi nila lubos isipin na makakain ng isang tao ay napakalma nila. Ngayong gabing ito, buksan natin yung puso natin, buksan natin ating isipan, ating espiritu sa pag-worship sa Panginoon. Ito yung binahagi namin, ibabahagi namin mag-asawa, ako at si Pauline sa inyo. Pagpasensyaan nyo na po. Alam ko po na dumadaan tayo sa takot, at yung peace na kailangan natin ay makakamit lang natin sa Panginoon, ay matatagpuan lang natin sa Panginoon. And be still, yun lang ang tanging natin gagawin, yung peace na kailangan natin at yung pagiging still natin sa Panginoon. At huwag tayong matakot, huwag tayong pangunahan at kainin ng takot. This worship song, please be sabayan niyo po kami sa pagkanta, sabayan niyo po ako sa pagkakanta ng kantang ito, dahil alam ko po na kailangan natin bawat isa ang worship, because in this moment
kailangan nating kumanta para sa Panginoon. Kailangan pa rin nating itaas ang pangalan ng Panginoon sa mga sitwasyong ito, at kailangan nating ituon ang isipan natin sa Panginoon lamang. Kaya naman po, pwede tayong kumanta at sumabay sa kantang ito. Maraming salamat po. In Jesus' name. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching lives around. I worship you, I worship you. You are here, healing lives around. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are.
That is who you are. That is who you are. What's up? That is who you are. That is who you are. Lord, you are Jesus, Lord. Hello po ulit. Sana po nawa po ay na-lift up po yung spirit natin, yung puso natin sa pagkanta ng worship song na yun. Yung Waymaker na yun is nakakatuwang isipin kasi lagi ko siyang nakikita sa social media na sinishare ng mga friends ko at ng mga random people. Kahit na hindi Kristiyano, sinishare na siya. Marami akong nakikita na dahil sa sitwasyon na ito, nagdadasal sila, sinishare nila yung mga worship songs, praise songs na kahit hindi ko sila nakikita before na nagsishare nito. Ngayon, nangyari itong sitwasyon na to ay binuboost up nila yung lakas ng loob nila dahil dun sa mga kanta na ginawa para sa Panginoon. Ayun naman yung nakakatuwa doon dahil kailangan natin malaman, kailangan kahit hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi nakaka-experience sa Holy Spirit, hindi nakakapag kadalasan in their normal days, kasi ngayon ay alam natin hindi normal yung nangyayari sa paligid natin. At nakakatuwa dahil nakakakilala sila sa Panginoon at nawa po ay magtuloy-tuloy yun na sa in Jesus name ay makakilala sila sa Panginoon. Ngayon naman, tumako po tayo dito sa word sa Mark. Ito yung buhay ni Jesus dito habang dito pa siya sa lupa, na binahagi ni Mark yung ng Book of Mark na itong ginawa na kahima-himala ng Panginoong Jesus habang nandito pa siya, nagkatawang tao siya. Ito yung tinutusan niya, yung mga tinuturuan niya, yung 12 disciples na tumawid sila sa kabilang side ng river. Ito yung pagkatapos ng pakainin niya yung 5,000 families na nag-intay sa kanya at nakinig sa kanya. At yun na nga po, sa kalooban ng verses na to, habang nagpapahinga si Jesus, habang natutulog siya physically, ay bumagyo, windstorm arose and waves. Yung talagang hindi ko lubos maisip kung ano yung, kasi yung mga kasama ni Jesus dun, mga nagbabangka talaga yun, nangingisda talaga yun, si Peter at yung mga iba pa, at bihasa sila sa pagdating sa tubig, pagdating sa bangka. Pero ito, hindi nila alam kung ano yung gagawin na nila hindi na nila alam kung ano yung magiging sitwasyon nila, kasi nasa gitna sila ng tubig at grabe yung bagyo siguro nung mga panahon na yan. Hindi ko rin po maisip kasi hindi natin maisip kasi di naman ako talaga nasa bangka talaga at takot ako sa tubig. Pali, ito po, at hindi nila lumapit sila dun kay Jesus. Si Jesus na hindi naman nila kapropesyon kasi alam naman natin si Jesus ay ang ama niya si Joseph ay karpentero, at hindi niya
specialized yung, or hindi niya profesyon ng sa pagdating sa dagat, pagdating sa pangingisda. At tinanong nila ginising nila si Jesus para humingi ng tulong. Sa panahon ito ay kailangan natin malaman, kailangan natin maisip kung kanino tayo lalapit, kung kanino yung sino ang ating kakatukin habang hindi natin alam yung sitwasyon na nangyayari sa atin. Hindi natin lubos maisip dun sa mga side ng buhay natin, na downside ng buhay natin, kung kanino tayo lalapit. Kung problema sa pera, saan ba tayo lalapit? Kung problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, kanino tayo nanghihingi ng advice, kanino tayo lalapit at i-fix yung sitwasyon na yun. Problema sa trabaho, problema sa katrabaho, kanino tayo lalapit at nanghihingi ng advice. Problema sa kapwa, sa sarili, problema, huwag na tayo lumayo din, problema sa sarili, kanino tayo lalapit. Yun yung mga normal days na nangyayari sa ating buhay, sa mga nangyayaring ito. At ngayong nangyayaring pandemic na to sa COVID-19 ay dapat malaman din natin kung sino yung lalapitan natin, kasi itong nasa bahagi na to na natutulog at nagpapahinga si Jesus, sa tingin napaisip ako, alam ba ng Panginoong Jesus na magkakaroon ng bagyong yon? At kung alam niya, bakit napapahintulutin na tumawid sila at pumunta sa kabila at natulog pa siya? Tapos pumasok sa isipan ko rin na oo, Diyos siya, alam niya na mangyayari yun, alam niya na babagyo, at alam niya kung ano yung magiging mararamdaman ng mga disciples niya, sumusunod sa kanya. Sinusubukan sila ng Panginoon kung kanino sila lalapit. At tama yung nilapitan nila, si Jesus. Ganun din po tayo. Dapat sa lahat ng sitwasyon ng ating kakaharapin, dapat yung tama, ang Panginoong Jesus ang lapitan natin sa mga panahong ito, sa nangyayaring ito. Kahit hindi itong pandemic na to, itong virus na to, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa lahat. Dahil walang ibang makakapagsolusyon, walang ibang tulong sa inyo kundi ang Panginoong Jesus lamang. Ang dali niyang tinapos yung bagyong yun, dali niyang pinakalma. Peace and be still. Kinausap niya yung ang wind. Peace and be still. Bali yung talaga, pinahupa niya yung bagyong yon. At ito yung kahimahimalang bagay na kailangan na mangyari ngayong sitwasyon na to, na maging peace tong pandemic na to, tong virus na to, na tumahimik na to sa pangalan ni Jesus, na mawala na ito sa pangalan ni Jesus. Dahil kahit sino, kahit sinong tao na nagsisilbi sa Panginoon, walang sagot, walang makahihinto sa sarili nilang kakayahan. Kahit yung mga namumuno, susunod talaga tayo dapat sa gobyerno, na yung
yung pag social distancing, talagang mapapatunayan dun kung mahal mo yung isang tao, kailangan layuan mo siya, distance kumbaga, para hindi ka makaapekto, kasi kukonsider mo yung sarili mo na meron kang virus. Kaya kailangan, kung di talaga may iwasan, talagang lilinisin mo yung sarili mo at mag-sanitize ka oras-oras. Ayun, share ko lang din po yung aking lola na alam niyo naman po ako, kapag dating sa mga nanay, sa mga elder, pagdating sa simbahan, clingy po talaga ako. Talagang yayakapin ko yung mga nanay, kasi nga I'm used to it po talaga. Talagang niyayakap po. Pati yung lola ko, talagang sa sobrang dati, talagang yung wala pa tong virus, talagang yayakapin ko siya, halikan ko siya kahit ayaw niya. Ngayon, dahil mahal ko siya, dahil alam kong may edad na siya at hindi ko dapat siya lapitan, dahil baka meron akong something na sa kamay, sa maapektuhan ko po siya. Ayoko po siyang masaktan pa dahil dun sa sakit na yun. Alam ko po na nasa edad na siya, at ang ayoko po is mawala siya na ganun yung naging reason. Kaya hopefully matapos na tong sakit na ito nangyayari over sa buong mundo, ay namiss ko na po pati yung pagsisimba sa sa linggo-linggo ng ating, namiss ko na talaga po. Hindi ko talaga lubos maisip na mangyayari yung ganito, ilang linggo na wala talaga. Kaya kapag natapos na to, mag-celebrate po talaga tayo. Itataas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus dahil sa ginawa niya. At patuloy lang tayo sumunod sa gobyerno, at wala naman po mawawala Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Next na lang po, ito kasi yung sitwasyon nila yun, nasa gitna sila ng dagat at pinakalma, at nakagawa ng miraculous na naman sa Panginoon, ng kamay-mahimalang bagay. Kasi before nun, nagpakain nga siya ng 5,000 families, at gumawa ulit siya pinakita niya ulit sa mga disciples niya yung kapangyarihan niya. At sa next chapter na to, they came to the other side of the sea. Hindi po ako makapaghintay na yung pinagdadaanan natin ito, yung sa river na pinagdadaanan natin ito, for example, itong river na to, pupunta tayo sa kabilang side na tapos na, at na-conquer ng Panginoong Jesus itong sakit na to, dahil yun yung nilook forward ko po na mangyari sa atin. At dito sa sumunod na verse sumunod na chapter sa Mark 5, gagawa na naman ng kahimahimalang bagay ang Panginoong Jesus, at ipapakita niya sa mga disciples yung kapangyarihan na naman niya. Alam niyo po yun, yung hindi matapos-tapos yung pagbibigay ng Panginoong Jesus ng patunay na siya ang Panginoong Jesus sa mga disipulo niya. Hindi rin matatapos ang Panginoong Jesus sa atin. Habang nabubuhay tayo, hindi pa tapos ang misyon ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya naman,
patuloy tayong magpasalamat sa Panginoong Hesus dahil andito pa rin tayo at alam ko po na hindi tayo tatablan ng anumang sakit dahil protektado tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon, at yun naman po ang napakamahalaga. At sa gabing ito, meron tayo pong pointers. Alam ko naman po na ulit-ulit na pointers na po ito na ginagawa natin na pagdadasal at sa Panginoon. Ako po'y samahan nyo po. Ito po yung pointers po natin for tonight's prayer po. Yung church natin, our church members, our church ministry, sa finances, sa lahat po, and our family po, sa pamilya ng bawat isa, pagdasal din po natin. At pangalawa po, yung country natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Alam ko po na hindi lang po Pilipinas ang nagsasuffer sa sakit nito, pati buong mundo, pati mga first world country, yung mga mas higit pa yung kakayahan sa wala, kasi pinipilit talaga tong sakit na to kahit mayaman at mahirap ka, kahit may pera o wala, talagang kapag tinamaan ka talaga, tatamaan ka talaga. Yung health mo talaga yung dapat na maging maayos din. Pangatlo po, yung mga frontliners natin, mga police, mga medical doctors, nurses, sa mga nagsisilbi sa gobyerno, sa ating Pangulo, sa mga bise, sa mga senadors, pagdating hanggang sa mga barangayan, barangay captain, kagawad, tanod, dahil kailangan din nila ng dasal natin. At sumunod po itong yung mga COVID-19 patients, yung mga naapektuhan ng sakit na to, at yung mga PUIs, yung mga person under investigation, and mga person under monitoring. Ito po, sila po hindi na maapektuhan ng sakit na to. At sumunod po yung mga siyempre po, kailangan din natin pagdasal yung mga kaluluwa, yung mga namatay dahil dito sa sakit na to, kahit hindi na dahil sa sakit na to, namatay during this season. Kailangan natin pagdasal din sila, mga kaluluwa nila, maging sa pangalawa sa huli, this COVID-19 to be end in Jesus name. Kailangan nating itaas itong worries natin sa sakit na to sa pangalan ni Jesus, at matapos na ito, binigyan tayo ng authority ng Panginoon na alisin ang mga sakit na ito sa pangalan ni Jesus. Huli po, yung will ng Panginoon and yung peace be upon us po. Yung will ng Panginoon sa bawat isa, sa buong mundo in general, at yung kapayapaan na pangangailangan natin sa ating puso, sa ating buhay. Ako po'y samahan niyo po sa pananalangin, at sabayan niyo po ako, at kahit patuloy po tayo manalangin. Hallelujah, Lord God. Your name be upon us, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon. Your Holy Spirit be upon us, Panginoon. Ikaw lamang pangangailangan namin. Panginoon, tinataas po namin ang aming simbahan sa inyo, ang Jesus Glorious Presence Global Church, na patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magparanas, Panginoon, sa sitwasyong ito, Panginoon. Patuloy po kayong maitaas at mapapurihan, Panginoon, sa mga pagpupuri namin, sa mga worship namin, sa aming kanya-kanyang tirahan, sa aming kanya-kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos at maitaas, Panginoon.
sa aming head pastor na si Pastor Arnold, sa ng kanyang pamilya. Patuloy niyo po silang pagalingin, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, kaligtasan, at iadya niyo po sila sa anumang kapahamakan. Kayo na po ang bahala, Panginoon, at ito lamang po, Panginoon, na siyang may taas sa buhay ng pastor namin, si Pastor Manilin po, Panginoon. Yung si Pastor TJ po, Panginoon, patuloy po kayong kumilos sa mga buhay po nila, Panginoon. Ito lamang po, Panginoon, ang siyang pumotekta sa kanilang pamilya. Shield them, Panginoon, sa anumang sakit, anumang karamdaman, Panginoon, at maging healthy po sila, Panginoon. Tinataas ko rin po, Panginoon, sa panalangin ang aming mga kapatiran, sa mga elders, Panginoon, sa music ministry, sa mga workers, sa mga miyembro ng aming simbahan, Panginoon. Ikaw na po ang nakakaalam, at ikaw na po, Panginoon, ang siyang humipo sa mga puso nila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa at sa buong pamilya nila, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magparanas, Panginoon, ng kahima-himalang bagay, Panginoon, na hindi nila lubos na isip na mangyayari, dahil ikaw lamang ang makakapaghahagi nito sa kanila, Panginoon. Lord, itinataas ko po, Panginoon, sa panalangin na kahit hiwa-hiwalay kami, hindi kami nagsasama-sama physically, pero nagkasama-sama kami sa panalangin, nagkasama-sama kami sa aming kaluluwa, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon, na we will seek you no matter what, Panginoon. Patuloy po kayong maitaas, Panginoon, mapapurihan sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat, Panginoon, dahil you are the great God. Alam namin, Panginoon, na magkasama-sama kami in your will, Panginoon. In your will, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, at nasa oras in your right timing, Panginoon. Maging sa aming bansa, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, at mga tao, Panginoon, ay patuloy lamang po sumunod sa gobyerno, Panginoon, na hindi sila magpasaway, Panginoon, na hindi sila lumabas, Panginoon, kung hindi naman po mahalaga bakit sila nasa labas, Panginoon. Maging sa buong mundo, Panginoon, patuloy po kayong kumilos. At alam ko po, Panginoon, na nasa kamay po ninyo, Panginoon, ang nangyayaring sitwasyon na to sa mundo. Nasa kamay niyo na po, Panginoon, ang mundo. Wala po makakatalo sa inyo, Panginoon, dahil ikaw lamang po, Panginoon, ang Alpha and Omega, Panginoon. Alam mo po ang nangyayaring ito, at alam po namin, Panginoon, at nagtitiwala kami, Panginoon, sa inyo na matatapos dito ito, Panginoon. Sa mga frontliners namin, Panginoon, sa hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, Panginoon, unang-una na po ang unang nagde-develop, Panginoon, ng kalinasan, ng cure para dito sa sakit na ito. Lord, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng magandang health, Panginoon, magandang pangangatawan, Panginoon, upang hindi sila mahawa ng sakit na ito. Maging yung knowledge and wisdom na yun, Panginoon, bigyan niyo po sa kanila upang makadevelop po, Panginoon, ng cure, Panginoon, ng sakit na ito, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, Panginoon, sa bawat isa. Alam ko po, Panginoon, limitado ang resources namin kung aasa po kami sa mga ito. At alam po namin na kapag kami ay nagtiwala sa inyo, unlimited na po itong mga resources na ibibigay niyo po sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa inyo lamang po, Panginoon, na nanggaling, Panginoon. Maging sa mga doktor, nurses, Panginoon, na nakisilbi sa mga tao at nag-aalaga sa mga apektado ng sakit na ito. Patuloy po kayong kumilos sa mga buhay nila, sa mga nagpa-facilitate ng ospital, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, Panginoon, sa mga buhay nila, maging sa pamilya nila. Shield
their family, Panginoon, na hindi maapektuhan ng sakit na ito, at panatilihin niyo pong healthy sila, Lord God, at healthy, Panginoon, ng physical nila, maging sa spiritual, emotional, sa lahat ng bahagi ng kanilang pangangatawan, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magparanas, Panginoon, sa kanila. Alam ko po, Panginoon, na hindi po sila babiguin, maging sa mga pulis na nagsisilbi sa bayan namin, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos at maitaas, Lord God, sa mga buhay nila, Lord God, na nagpapatupad, Panginoon, ng bagay, ng mga batas, Panginoon, upang para sa kabutihan ng mga tao din po, Panginoon. Patuloy po kayong pumilos, Panginoon, maging sa mga frontliners, sa mga supermarkets na nagtatrabaho, sa mga drivers, sa mga nagmumotor para ihatid yung mga in-order nila sa online, mga pagkain sa kanilang mga bahay, mga clients, maging sa mga pumapasok na mga empleyado sa mga private offices po, Panginoon, maging sa bangko po. Patuloy rin po kayong kumilos, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Ikaw na po bahala, Panginoon, sa lahat ng mga ito, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos at maitaas, Lord God. Binataas ko rin po, Panginoon, sa panalangin ang government namin, Panginoon, simula sa Pangulo namin na si Pangulong Duterte, Panginoon, Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, sa Vice-Presidente niya, sa mga senador, kongreso, mayor, vice mayor, hanggang sa ibaba, Panginoon, sa chairman, sa mga kagawad at mga tanod, Panginoon, na nagpapatupad ng social distancing at nagpapatupad ng iniatay sa kanila na inaatay sa kanila ng national government. Lord, patuloy po kayong kumilos, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin, Panginoon, ng kanilang mga loob, palakasin ang kanilang health, palakasin ang kanilang mga spiritual, Panginoon, dahil ikaw lamang po, Panginoon, ang kailangan. Hipuin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa mga puso nila, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, at wala ng iba at siyang maitaas, Panginoon. Dahil ikaw lamang po may kontrol ng bawat sitwasyon na nangyayari dito, Panginoon. Maging sa mga COVID-19 patient, Panginoon, mga taong mayroon pong positive na COVID-19 po na sakit. Lord, panatilihin niyo pong maganda ang kanilang pangangatawan. Panatilihin niyo pong healthy sila, Panginoon. Kung may sakit sila, Panginoon, ay alisin niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kung may iba silang karamdaman at nagsasanhi ng sakit na ito, ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang kumilos at maitaas. Alam po namin, Panginoon, na wala pong ibang kaming pagkakatiwalaan kundi ikaw lamang po, Panginoon. Lord, through you, Lord God, nothing is impossible. Maging sa mga suspected na meron pong sakit na ito, sa mga PUI, sa PUMs, Panginoon, in Jesus' name, wala po, maging negative po sila, Panginoon, sa sakit na ito. In Jesus' name, walang maapektuhang mga currently na mga suspected na COVID-19 sa mga ito. Patuloy po kayong kumilos at palakasin niyo po ang kanilang mga loob. Yung peace na kailangan nila, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, ang bawat takot na sa buhay nila, bawat worry, Panginoon, sa kanilang isipan, Panginoon. Maging sa mga pumanaw dahil sa sakit nito,
Panginoon, tinataas namin ang mga kaluluwa nila, Panginoon, sa inyo. Patuloy po kayong kumilos, Panginoon, sa mga buhay nila. Dahil sa sakit na ito, napadali ang kanilang mga buhay. Alam ko po, Panginoon, alam po namin, Panginoon, you're the Alpha and Omega, at alam mo po mangyayari ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan na nagawa po namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagiging kasalanan pa namin, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng peace, Panginoon, sa mga buhay namin. Ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang maitaas sa lahat ng pagkakataon. Dito mga kaluluwa, Panginoon, ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga dito sa mga kanilang namatay nito. Maging sa mga COVID-19 na ito po'y matapos na, Panginoon. We are looking forward na mawala na ito, Panginoon, na matapos na ito, na mag-normalize na po. Wala isa makakapagsabi kung kailan, kung paano, kung sino, at kung ano. Ang tanging dapat namin gawin talaga, Panginoon, ay itaas ito sa inyo. Ibigay ito sa inyo, Panginoon. Kahit sino, kahit bihasa sa mga sakit, walang makapagsasabi kung kailan ito matatapos. Ang tangay namin dapat gawin, Panginoon, ay itaas ito sa inyo, Panginoon. Kaya naman po, tinataas namin ito sa inyo, Panginoon. Binibigay na namin ito sa inyo, Lord God. Dahil you can conquer everything. We will name it, and your name is above it. Aalisin niyo po ito, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos. Hindi namin ito kaya. Hindi namin ito kaya nang wala ka, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy namin tinataas. Nataas ko rin po, Panginoon, yung will po ninyo sa mundong ito. Let your will be done. Hindi yung will namin, hindi yung will ng gobyerno, hindi yung will ng mga nakakataas. Yung kagustuhan mo, Panginoon, kung anong dapat namin matutunan sa mga panahong ito. Matutunan namin at magamit namin ito sa mga susunod namin panahon. Hindi ko na po mahintay, Panginoon, ang panahon na mangyayari na mawawala ito. Ito'y matinding history, Panginoon. Pero yung kalaban na ito na masabi nila na hindi nakikita, pero pag meron ka nito, ipapatayin ka, sisirain ang system. Ang pininiwalaan namin, Panginoon, kayo. Dahil ang sabi niyo, Panginoon, ang siyang naniniwala sa inyo ay patuloy po ninyong gagawin. Kahit di namin kayo nakikita at naniniwala kami, Panginoon, hindi
hindi niyo po kami pabibiguin. At alam ko po, Panginoon, patuloy po kayong nagbibigay ng pag-asa sa amin. Tinataas namin ito sa inyo, Lord God. Sa mga panahong ito, hindi namin alam ang gagawin. Alisin niyo po, Panginoon, ang takot ng bawat isa. Alisin niyo po, Panginoon, ang awareness ng bawat isa. Sa mga merong problema sa pinansyal, sa pagkain, nagawa niyo po ito at gagawin niyo rin po ito. Bibigyan niyo po sila, Panginoon, na makakain, ng pera para makabiling pagkain. Alam ko po, Panginoon, alam po namin na ipoprovide niyo po lahat. Maging sa mga taong hindi naniniwala sa inyo at hindi kayo kilala. Alam ko po, Panginoon, na mahal niyo po sila. At alam ko po, Panginoon, na meron po kayong meron pong mga taong bubuksan niyo po ang isipan at ipapakilala niyo po kung sino ka sa kanila. Patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magparanas, Panginoon. Patuloy po kayong magdadasal dito. Gagawin namin, Panginoon, kung ano po yung nararapat. Sabihin niyo lang po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang siyang maitaas at papapurihan. Through you, Lord God, nothing is impossible. Na-miss na po namin, Panginoon, ang bawat isa. Sama-sama na magpupuri para sa inyo, Panginoon. Ikaw na po nakakaalam, Panginoon. We believe in you, Lord God. We trust in you, Father. In our lives, in our souls. And I declare, Panginoon, we are victorious. We are more than conqueror. And I declare, Panginoon, na matatapos na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hindi pa rin po tayo tapos na manalangin sa Panginoon. Patuloy rin po tayo manalangin. Patuloy pa tayo manalangin. At mataimtim na i-cherish mga salita ng Panginoon sa Biblia at namnamin pa dahil wala tayo ibang gagawin sa bahay kundi magdasal at humingi ng kalakasan sa Panginoon. Siya lamang at wala nang iba. Gandang gabi po. All glory to God.